Maiba naman tayo mga kapatrol. At pag-uusapan naman natin ang ating pinakamamahal na Gilas Pilipinas na maglalaro ngayong July para sa Olympic Qualifying Tournament. At sa latest interview ni Coach Tim Cone, ay muli niyang pinapakita ang kanyang malaking tiwala kay Kai Sotto, being perfect fit raw sa kanyang sistema. Kampante si Coach Tim Cone na lilipad ang karera ni Kai sa basketball kasama ang Gilas sa Olympic Qualifying Tournament. If I may say, he's a perfect fit for our system, both offensively and defensively. I think I think he has a chance to really take off with us. Yan ang sabi ni Coach Tim Cone sa isang interview with Carlo Pamintuan for the Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Very crucial sa success ng Gilas ang tiwalang binibigay ni Coach Tim Cone para sa ating idol. Dahil kung titingnan mo ang history ni Kai, ay bawat team coach na nagbibigay ng malaking tiwala sa kanya, ay sinusuklian ito ni Kai ng nakakagulat na mga performances. Simula nung nasa Gilas Youth pa siya, ay dominating na siya kahit sino ang nakatapat ng Batang Gilas. At kahit nung nagpunta si Kai sa US at naglaro sa The Skills Factory, ay dinomina rin niya ang Amerika. And obviously, dahil ito sa tiwala na binigay ng head coach ng TSF na si Rob Johnson. It's interesting about Kai. I mean, when I watch Kai practice and when I watch him play, he is just absolutely dominating. I mean, there's no little he cannot do. Dagdag pa ni Coach Tim Cone. Pero sa mga teams na hindi pinagkatiwalaan si Kai, ay doon siya nag-struggle sitting the bench. And thanks to Yokohama B Corsairs, na muling nagbigay sa kanya ng tiwala, kaya boom, very impressive na naman ang kanyang pinakita. For sure, as experienced as Coach Tim Cone, ay alam niya na kailangan lang ni Kai na mabigyan ng tiwala at bigyan ng magandang role, and he will dominate kahit gaano pa kataas ng competition. Kaya knowing all this ay hindi tayo nagtataka kung bakit bawat interview ay all praises palagi itong si Coach Tim Cone sa bago niyang favorite player na si Kai Sotto. He does lack a little bit of strength in terms of fighting for position underneath the basket, and I think that's going to come with age. He's only 22 years old. He hasn't even got built, developed into his body yet. So surely the sky is the limit. Yan ang sabi ni Coach Tim Cone as he raised his hands and shoulders. At ito ang dahilan kung bakit nakatutok na ngayon si Kai sa Olympic Qualifying Tournament with the hope na matutulungan siya ni Coach Tim Cone na makuha ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA. So it's not a stretch for him to go out and play against the bigger European players. Very crucial kasi ang performance ni Kai sa Olympic Qualifying Tournament para makumbinsi niya ang mga NBA teams na hinug na siya na maglalaro sa NBA. Isang tanong na lang kasi ang dapat masasagot. Kung kakayanin na ba ni Kai na kargahin ang Gilas sa kanyang mga balikat upang makuha ang Olympic berth na siyang ultimate goal ng Gilas Pilipinas na makabalik sa Olympics. With Kai Sotto, under Coach Tim Cone, ay mas lalong lumalakas ang ating paniniwala na kakayanin ng Gilas na makabalik sa Olympics dahil meron na tayong Legend 7-3 na napaka-skilled na sabi ni Coach Tim Cone ay walang hindi magagawa si Kai under the court, and he is dominant. At kahit kulang pa ang lakas ni Kai, ay yan ngayon ang tinatrabaho niya kasama ang kanyang strength and conditioning coach na si Melantin para siguruhin na sapat na ang lakas niya in time sa Olympic Qualifying Tournament. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Featuring its stunning display and design, great battery life, and spectacular triple camera and selfie camera for high-quality shots. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Get a chance to win our 150k subscribers Oppo Reno 11F giveaway. Take your game to the next level. Just subscribe, like,
and comment. Good luck mga kapatrol and stay tuned. At balitang NBA naman, Kyrie Irving was right. Dallas Mavericks were just getting started. Si Kyrie Irving ay hindi nagbibigay ng banta o nagmamayabang o nagsasabi ng anumang labis. Ito ay ang huling linggo ng regular season. Kakapanalo lamang nila at ng Dallas Mavericks ng division title at tinanong si Kyrie Irving kung ano ang ibig sabihin nito. We just know that the job isn't finished and we're just getting started. Yan ang sabi ni Kyrie Irving. At tama naman siya. Ang Dallas Mavericks, nasa karamihan noong February at noong March tungo sa play-in tournament, ay isang kupunan na hindi gaano kagaling at nakakuha ng 26-23 win-loss record pagkatapos ng 49 games. At nahanap ng kupunan ang tamang hakbang sa tamang panahon at ang pagbisita sa NBA Finals ay ang kanilang gantimpala. Bibisitahin ng Dallas ang Boston sa Game 1 ng NBA Finals at ito ay isang pagtutugma ng mga kupunan na may dalawang pinakamahusay na talaan sa NBA mula February 1. Ang Boston Celtics ay nagkaroon ng 39-9 record samantala ang Dallas Mavericks ay may 36-15 record. Ang Boston Celtics rin ang may pinakamahusay na record sa liga bago ang February 1, habang ang Dallas Mavericks ay pang 14 lamang sa talaan na yon. It doesn't happen a lot of times where you go from the lottery to the finals, but we truly believe that we had the pieces. Yan ang sabi ng Dallas Mavericks coach na si Jason Kidd. Isang taon na ang nakalipas, hindi nila ito nagawa. Noong magsimula ang season na to, hindi rin nila nakumpleto ang lahat ng kailangan nilang gawin. Pero mula nang mag-trade para kina Daniel Gafford at Paige Washington noong February, ang Dallas Mavericks ay isa na sa pinakamahusay na kupunan sa liga at ang pagkapanalo ng 16-2 sa huling bahagi ng regular season ay lalo pang pinapalakas ang paniniwala ni Kyrie Irving na may magandang mangyayari para sa kanyang kupunan. Sa kasalukuyang format ng NBA playoffs na nagsimula noong 1984, ang Dallas Mavericks ang tanging ikalimang kupunan na nasa number 5 seed o mas mababa pa sa kanilang conference na nakapasok sa finals. Ginawa ito ng Miami Heat noong nakaraang taon bilang number 8 seed at ginawa rin ito muli ng Miami Heat noong 2020 bilang number 5 seed at ginawa ito ng New York Knicks noong 1999 bilang number 8 seed at ginawa rin ito ng Houston Rockets noong 1995 bilang number 6 seed. At sa mga kupunan na yon, tanging ang Houston Rockets ang nakapagwagi ng titulo. Ang Dallas Mavericks are 11-1 in these playoffs when they score more than 100 points. Sila ay nagwagi ng 5 sunod-sunod na laro sa postseason na to, na tumutugma sa kanilang pinakamatagal na sunod-sunod na panalo mula sa regular season. Meron silang isang manlalaro sa katauhan ni Kyrie Irving na nakapagwagi na ng NBA Finals dati at isang coach na si Jason Kidd na nakapagwagi na rin ng titulo bilang isang manlalaro nung naglaro pa siya para sa Dallas Mavericks at marahil ang pinakamahusay na manlalaro sa postseason na ito sa katauhan ni Luka Doncic na papunta sa finals para sa unang pagkakataon. At tama si Kyrie Irving. The Mavericks were just getting started. At ngayon ay may pagkakataon sila na makuha ang kampyonato.